rockin' with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Nakapag-dinner na ba kayo? Kasi kung ako tatanungin nyo, yes! Nakapag-dinner na ako ng bonggang-bongga at masarap ang ulam namin today. Ang ulam namin today ay manok na sinigang sa sampalok. Oh, di ba? Very Pinoy ang dating. Pero syempre Thai version yon. Masarap. Tapos, alam mo, maasim-asim yung sabaw. Konti nga lang ang kinain ko kasi syempre nagpapapayat ako. Kanina nga nag-exercise ako, guys. So, pagpunta ko dun sa, sa gym, mag-isa lang ako. Tapos yon naka-run ako. Basta maganda yung exercise ko kanina. Tapos yung matatapos na yung exercise ko, may dumating na ombre. Ato nga, Diyos ko, yung pumasok siya. Sabi ko, ala, guwapo. Medyo bata-bata pa siya. Ang datingan niya, yung tipong, alam mo yon yung parang kanto boy. Ganon, na malakas. Tapos kasi, kaya ako naramdaman na malakas siya kasi yung tumakbo siya, sabi ko grabe, ang bilis tumakbo. Yung alam mo yun, yung talagang maliksing lalaki. Tapos panalo yung braso niya kasi may tato. Di ba? Sabi ko nga, ang bongga naman nito. Sabi ko parang ang sarap. Charot! So yun. Maulan pa naman kanina at malamig yung panahon. Pero sabi ko sa kanya, gusto mo ba buksan ko yung aircon? Nalaki ng boses, sabi sa akin. Cup, di ba? Naloka ako. Tapos yun, binuksan ko yung aircon. Bumaba na ako. So, syempre, hindi naman tayo ganun kalandi. Ay nako, mahirap yung mga gaya eksena. Dati nga guys, naalala ko, naligo ako doon sa swimming pool. Tapos syempre, meron kami shower room dito. Umakon si lalaki, nagpunta doon sa sa shower room. Pagkatapos itong si Ombre, habang naliligo siya, bukas yung pinto. Kasi dapat yon sa shower room, sarado yung pinto mo kapag naliligo ka. Siya hindi, bukas talaga. Umihi ako. Tapos yung alam mo yun, yung parang pinapasilip niyo yung nota niyo, naloka talaga ako ng bonggang-bongga at hindi pa talaga na kontento. Lumabas talaga siya na nakahubad, as in walang saplot, walang wala ding brief. As in talagang ganun lang. Sabi ko, hala, tapos panalo yung nota niya, ang laki. Tapos ang pinaka nakakaloka, may asawa na yun eh. And nakikita ko siya araw-araw. Sabi ko, kakaloka to. Grabe yung experience ko. Charot. Pero syempre, wala talaga akong ginawa sa kanya kasi kahit sabihin pa natin gusto niya, ayoko nga, mamaya trap yun eh, di ba? So, nakakaloka. So, ayoko nga ng ganon. Charot! So, naloka lang ako. Sobra. Naloka talaga ako dun. Anyway, pag nakikita ko siya dyan, so parang deadma. Parang, ang naiisip ko lang, maliit lang si kuya, matangkad pa ako eh. Pero, panalo ang haba ng nota. Charot. So, yun. Nawindang ako doon. Hindi ko talaga makalimutan yun. Kasi good experience. Good experience daw. So, eto na. Marami tayong pag-uusapan. So, yesterday, ang pinag-usapan natin ay si Mr. International na si Kim Goodburn, di ba? Na talaga naman, ang gwapo-gwapo. Oy, pupunta siya sa Pilipinas. Abangan ninyo, di ba? Pagkakataon na ninyong makita yan ng personal. Ako, hindi ko pa siya nakikita ng personal, promise. Siguro, once of this day, makikita ko yan. Kasi nandito lang naman yan sa Thailand. So, kasi yung coronation night, parang tinamad ako pumunta. Actually, may invitation naman. Tinamad lang ako. But, sabi ko, never mind. Makikita ko yan. Pero sayang, no? Sana pumunta pala ako ng coronation night. Kasi, yung coronation nila, syempre, di ba, nakita mo siya na naka-underwear. At kung makita mo man yan ngayon, wala na. Nakapantalon na. O, di ba? So, ngayon, pag-usapan naman natin itong si Austin Kabatana. Isa to sa mga gustong-gusto kong talaga na makita sa personal. Kasi, yung lumaban siya ng Mr. International dyan sa Pilipinas, akala ko, ipapadala siya dito sa Thailand. Kaya sabi ko, ay shock, papanoorin ko talaga to. Finally, makikita ko na to si Austin. Pero, sabi ganun, dalawa daw yung pageant ng Mr. International. Sabi ko, at hindi daw to lalaban dyan. Lalaban daw to doon sa Pilipinas. Sabi ko, joke time naman. Kaya nawalan ako ng gana pumunta dito. So, eto na.
ano daw bang masasabi ko sa kagwapuhan ng gandang lalaki nito ni Austin? Oh my God, ang masasabi ko, grabe. Eto din lagi rin tong nakabrief. Charot. So, yung pagkapanalo niya, may mga photoshoot siya na nakabrief siya na hindi ko alam kung totoo yung bakat ng nota niya doon na ganun ba talaga kalaki yon na parang lahat syempre ng bakla magkaka-interest. Kasi parang feeling ko, hindi siya totoo. Meron siyang tapal na tuwalya. Hindi ba katulad dito kay kay King Goodburn na parang pakita talaga, pa-show up talaga. Pero ito kasi, parang feeling ko, hindi ganun kalaki yung nota nito. Charot. Hindi siya ganun totoo na yung photos niya ay ganun kakatumbok yung kanyang hinaharap, di ba? Pero kung appeal ang pag-uusapan, talaga namang masasabi ko, gusto ko lahat ng photoshoot niya, sa totoo lang. Gusto ko yung lahat ng pictures niya. Kasi parang sobrang lalaking lalaki, ang lakas makalalaki. At kung ikaw yung bakla, gusto mo sipinin ka niya ng isang gabi. Charot! Di ba? Kung si Geisel Ortega nga, ganyan din yung iniisip. So, tinanong ko nga siya, sabi ko, Geisel, kung bibigyan ka ng pagkakataon ni Austin, na na makapiling siya sa loob ng isang gabi, anong gagawin mo? Sabi niya, all the way daw niya talaga lahat. Oh, di ba? At kung ako tatanungin mo, ganun din. Pero kung tatanungin mo ako, gusto mo siya maging jowa? Parang pili ko hindi. Ayoko. Kasi parang pili ko masasaktan lang ako sa kanya. But, panalo, pag tinititigan ko siya, napakaswerte. Parang mukha talaga siyang Adonis. Napakaswerte ng jowa nitong bakla kung meron man. Parang feeling ko winner. Saka mukha siyang mabait. Alam mo 'yon, hindi siya ganun ka-agresibo. Parang feeling ko lang gusto ko lang siya tinitignan para siyang ice candy na gusto kong matunaw. Charot! So, yun. So, nakakaloka. Gusto ko din yung mga kuha niya, lalo na ngayon, di ba, nag-start na yung Mr. International. Talaga namang masasabi ko, yung kuha niya, ang kanyang mga buhok sa baba, ay talaga naman sinisilip ni Geisel ng bonggang-bongga. Kasi naman, kasilip-silip naman kasi talaga. Saka, ang swerte din na nagpapahid sa katawan nito, no? Diyos ko, kung ako nagpapahid sa katawan niyan, talagang ko-concentratein ko talaga yung sa dibdib niya ng bonggang-bongga. Paano naman kasi? Ang ganda-ganda kasi ng height. Ang gusto ko dito kay Austin, yung height, sa totoo lang. Gusto ko yung height niya. Tapos ang haba ng galamay niya, ang haba ng kamay, ang haba ng binte, ang haba ng legs, ganon. So gusto ko kasi talaga sa lalaki yung ganyan, yung matangkad tignan. Ewan ko, basta attractive ako doon sa mga lalaki na nakikita ko na matangkad yung height. Si PE teacher, di ba, ang haba din. Oh. So, pag titignan ko siya, parang natutuwa ako kasi parang ang haba. So, parang feeling ko yung pag niyakap ka nila, cover na cover ka ng bonggang-bongga. So, kapag titignan ko si Austin, ayan yung nakikita ko na parang, sabi ko, grabe, no, talaga ang lakas pa ng appeal niya. Ang lakas ng appeal. Pero kapag sinum mo yung pictures niya, ang amo naman ng mga mata, no, parang ang alam lang niyang gawin ay iisang posisyon. Ganon. Hindi siya yung agresibo ba na katulad ni Kim, Goodborn, kapag tinignan mo at sinum mo siya, talaga namang masasabi ko, oh my God, agresibo to, promise, ganon. Yung parang marami siyang alam, di ba? So, gusto ko kasi yung mga lalaki na, alam mo yun, yung parang dominante pagdating sa, alam mo na, di ba? Yung parang agresibo sila. Ayoko yung parang ikaw lang yung agresibo. Dapat yung lalaki talaga yung mas agresibo. So, para sa akin, si Austin, pag tinignan mo siya, ano lang siya, napakabait, napakaamo, ano lang, yung alam mo yun, yung parang ayun lang, wala na siyang ibang gagawin, kundi sige, umupo ka lang dyan. Tapos, wala na, yun lang, ganon. Pero, kung tatanungin mo ko, ang laki ba ng chance niyang manalo dito sa Mr. International? To be honest, yes. Parang nakikita ko siyang mananalo dito. Paano naman kasi? Sa gwapo ba naman nito? Ang gwapo niya, isa siyang, tunay na Pilipino. Tapos pag tumawa pa siya, ang sarap din. So, hindi ko siya pangarap maging jowa, pero pangarap ko
makalandian. Ganon. Kasi parang feeling ko, jowa, maboboard lang ako sa kanya. Mas gusto ko, ayan, kung tatanungin mo ako kung sinong gusto ko, si Good, si Kim ba o etong si Austin. Sabi ko nga, kung mukha ang pag-uusapan at pagkalalaki ang pag-uusapan, mas gusto ko si Austin para maging isang modelo lang ha. Tapos titignan mo lang siya, ganon. Pero kung gusto ko talagang maging jowa, I think punta ako kay Kim. Kasi si Kim kasi parang maraming alam. Tapos marami siyang kwento. At marami siyang kayang gawin sa'yo. Ganon! Kaya niyang pabalik-balik ta rin ka talaga ng bonggang-bongga. Ganon! So parang feeling ko, mas magi-enjoy ako kay Kim. Oh, di ba? So, yun. So, basta good luck pa rin sa laban ni Austin dito sa, sa competition niya sa Mr. International. Syempre, magbibrief na naman yan ang mga bakla. Nakakaloka nga yung photoshoot ng di ba? So, talagang sabi ko all the way na yung mga boys. So, yan. So, I'm so excited. And then, parang feeling ko malakas yung laban niya sa Mr. International. 20 lang naman pala sila. Hindi naman pala ganong kadamihan. So, kaya-kaya na ni Austin yan. Sa gandang lalaki ni Austin, ewan ko na lang kung hindi siya magwagi dyan. Diba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo kay Austin? Tingin ba ninyo, panalo ba to? At tingin ba ninyo, agresibo ba siya? At saka, sana, kung papipiliin ka kay Kim at saka kay Austin, sino ang pipiliin mo? So, please comment below para naman malaman ko kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat po, syempre, sa inyong lahat. Sa walang sawang suporta na binibigay ninyo sa akin at sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan. Please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa chika ni Mama Sam. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.